Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang gabing iyon pagkatapos ng party, nag-iisip si Cassie habang nagpapahangin siya sa terasa ng kanyang kwarto. Ang plano niya talaga, ngayong linggong ito ay bibigyan niya ng panahon ang mga bagong inventions na i-exhibit bukas sa conference room at pe-present para sa Technologies Committee ng team ni Gaby. Maganda ang feedback na naririnig niya mula sa staff nito. Si Brandon mismo ang may sabi na worthwhile panoorin ang presentasyon bukas ng 3 inventors na nakuha ng kanyang pinsan. Pagkatapos niyon ay yayain niya ang kanyang mommy sa isang linggong bakasyon sa ranch house nila sa Spain para makapag-relax at makapagpahinga sila. Pagkatapos niyon, isasama niya ito sa pagbisita sa mga shops ng Elizalde Electronics sa Amerika at Europe. Habang ginagawa niya iyon, mabibisita naman nito ang mga kaibigan nito at mga kamag-anak nilang nakakalat sa kung saan-saan. Bihira na silang makapagbakasyon sa ibang bansa para maglibang kasama ang kanyang mommy mula nang pumanaw ang kanyang daddy at siya ang humalili rito sa kumpanya. Simula noon, hindi na ito naging katulad ng dati. Wala nang naging katulad ng dati mula noon, naisip niya habang napabuntong hininga. Sumimsim siya sa baso ng alak na kanyang hawak. Habang nakatanaw siya sa labas ng gate ng kanilang bakuran, muli ay humugot siya ng malalim na hininga para mapakalma ang kanyang dibdib. Lalo na noong mapansin niya ang isang nakahimpil na sasakyan sa labas ng kanilang gate. It's him, hindi niya napigilang isipin. Gusto niyang matawa. Pero hindi niya ginawa iyon dahil alam niyang hindi magiging masaya ang tunog ng kanyang tawa. Sa halip ay pinakatitigan niya ang sa palagay niya ay kinalalagyan ng ulo ng driver sa loob ng madilim na kotse na parang hinahamon niya ito. Bigla siyang nilukob ng matinding lungkot at nag-umapaw ang matinding pagnanais niyang umiyak. Tinalikuran niya ang tanawin at pumasok sa kanyang kwarto. Ibinaba niya ang baso ng alak at humiga sa kanyang kama. Pagkatapos, pinatay niya ang ilaw. Pumunta ako sa bahay mo at iniisip ko na kahit makita ko lang na may ilaw sa kwarto mo, makokontento na ako. Basta alam kong nasa loob ka at ligtas. Well, nakita mo na ang gusto mong makita. Ligtas naman ako, salamat, pero hindi dahil sa iyo, mahinang bulong niya habang nararamdaman ang pagdaloy ng mainit na luha sa gilid ng kanyang mga mata. Kung nagawa lang sana niyang protektahan ang kanyang puso noon, hindi sana ito nasaktan dahil sa Rourke na iyon. Pumikit siya. At bago siya tuluyang makatulog, parang narinig pa niya ang mahinang tunog ng isang makinang umaandar. What? Alam niyang bahagyang natigilan at may paninisi ang tingin niya kay Gaby, pero hindi niya mapigilan ang sarili. Madali niyang nahulaan na sinadya nitong itago sa kanya ang impormasyon hanggang ngayon, kaya naman naiintindihan niya kung bakit siya nagulat. At syempre, sisisihin niya ito dahil ramdam na ramdam niyang pinagtaksilan siya nito. Ilang minuto mula ngayon, tutungo sila sa conference room kung saan titingnan nila ang exhibit ng mga napiling inventor ng mga kagamitang elektrikal. Dapat ay nahulaan na niya na may kinalaman ito kay Rourke nang sabihin ni Brandon na ang mga gadget ay maaaring gamitin bilang proteksyon sa sarili. Mas lalo pang na-excite ang mga empleyado. Ang napiling inventor ni Gaby ay walang iba kundi si Rourke, at pagdating nila sa conference room ay makikita silang muli ng lalaki sa unang pagkakataon mula nang sabihin nito halos 3 taon na ang nakalilipas na hindi sapat ang pagmamahal nito sa kanya upang ipaglaban ang kanilang relasyon. Cassie, wag mong sabihing may damdamin ka pa rin para sa kanya. Siyempre hindi, halos marahas niyang itinanggi. Pagkatapos ay naiinis niyang pinandilatan si Gaby dahil halatang nagulat ito at natuwa sa kanyang reaksyon na parang pinipigilan lamang nitong matawa. Na-evaluate na ng team ko ang lahat at natanggap na ng Technologies Committee mo ang ulat nila. Lahat sila ay nagbigay ng go signal para sa exhibition na ito. Wala ka bang tiwala sa mga tauhan mo? Huwag kang matalinuhan, pinsan, matamis ngunit may diin na sagot niya rito. Ang ikinagagalit ko lang naman ay dapat sinabi mo ito sa akin ng mas maaga. Hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makapaghanda. Sabi mo kanina, utang na loob, pwede ba? Hindi lang tayo magkasosyo sa negosyo, magpinsan tayo. Hindi pa kami nagkaroon ni Rourke ng pagkakataong makapag-usap ng maayos simula pa noong ilang taon na ang nakalipas. At hindi ko ikinagagalak ang ideya nang muli siyang makita. Nag-guilty itong tumitig sa kanya. Pasensya na. Natakot akong isugal ang posibilidad na makuha ko ang kanyang mga imbensyon sa posibilidad ng negatibong reaksyon mula sa iyo.
Nahirapan din naman akong kumbinsihin ang taong iyon. Ganoon ba? Sarkastikong sagot niya. Pinsan, ang mga imbensyon niya ay makakatulong upang mapabuti ang kaligtasan ng maraming tao, sabi nito. Bakit hindi natin gawing kumpanya ang magmanufacture nito para mas marami ang makinabang? Isa itong gawaing makatao, hindi ba? Sa kabilang banda, kay Tita Erika at sa akin mo lang palaging ginagamit ang talento mo sa diplomasya. Parang batang lumabi ito. Alam mong may punto ako. Negosyo ito, hindi ba? Napakahusay na inventor ni Rourke. Hindi natin siya maaaring hayaan na kunin ng ibang kumpanya. Masama ang loob niya dahil hindi pa rin niya matanggap na sa kabila ng tiwalang ibinigay niya rito, nagawa pa rin siyang paikutan ng ganitong kalokohan. Pero wala siyang maipanlalaban sa argumento nito maliban sa, sige na, papayagan kong matuloy ang presentasyon nila. Tandaan mo, hindi siya nag-iisa. Talaga bang pinag-isipan mong ipatigil ang exhibition ko? Hindi makapaniwalang tanong nito. Seryoso ka ba? Hindi biro ang ginawang paghahanda namin para maisaayos ang lahat ng ito. Mag-ingat ka, pinsan. Para kang naglalakad sa alambre ngayon. Napailing itong napabuntong hininga. Ngayon, kung magaling talaga ang presentasyon niya at mailaban sa market ang mga imbensyon niya, bakit hindi, Anya? Tutal, ikaw rin naman ang mag-aasikaso niyan. Sumulyap ito sa kanya watch. Tayo na lang ang hinihintay roon. Bumalik siya sa kanyang desk. Si Brandon na lang ang hihilingin kong mag-represent sa akin, sabi niya. Pareho lang naman ang paghusga niya at nang sa akin. Ano, naguguluhang sambit nito. Umupo na siya sa kanyang swivel chair. Sinabi ko na sayo. At isugal ang posibilidad na isipin ng lahat na hanggang ngayon ay may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Napatitig siya rito. Sino pa ang nakakaalam bukod sa ating dalawa na ex ko ang inventor na magpipresent? Ilang malalapit mong tauhan. Sandali siyang napapikit sa kamuling tumayo. Gago ka talaga. Pinsan, out ako riyan. Hindi ako ang nagkalat ng chismis na iyon. Kung hindi mo naisip kunin ang imbensyon ng isa pang gagong iyon sa conference room, hindi sana ako napasok sa gusot na ito, sabi niya habang nauna nang lumakad palabas ng kanyang opisina. May nararamdaman ka pa rin para sa kanya, hindi ba? Tudyo nito habang sumusunod sa kanya. Hay naku, tumahimik ka na lang. Pero sa kabila ng pagsunod ng kanyang pinsan sa kanyang naiinis na utos, ang tanong nito ay parang isang alingaw-ngao na paulit-ulit na umaalingaw-ngao sa loob ng kanyang isip habang naglalakad sila sa mahabang koridor patungo sa conference hall. Okay, ilang beses na niyang pinaghandaan sa kanyang isipan kung ano ang gagawin niya kapag dumating ang pagkakataon na muli silang magkikita ni Rourke. Ano man ang dahilan. Napakaliit lang ng mundong ito at nasa iisang bansa lang sila. Sooner or later, tiyak na magkakasalubong sila sa mall, o maaaring magkabungguan ang kanilang mga sasakyan sa kalsada, o kaya, pwedeng bigla siyang mabaliw at sugurin ito sa labas ng kanilang bahay sa susunod na pagkakataong mahuhuli niyang nakaparada ang kotse nito sa tapat ng kanilang gate. Pero sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay nadaya siya. Bakit ngayon pa, kung kailan hindi siya handa, saka sila muling magkikita, at wala siyang kahit anong maidadahilan upang tumakas? Ni hindi niya mahagilap sa kanyang isipan ang mga contingency plans na dati niyang naisip sakaling dumating ang sandaling ito. Blanko ang kanyang utak. Ang tanging sinisigaw nito sa kanya ay, magkikita na kayo. Magkikita na kayo at wala kang magawa kundi ang mataranta. Sa tapat ng pinto ng conference hall, bigla siyang natigilan. Pinsan! Nag-aalalang tawag ni Gaby mula sa kanyang likuran. Nag-hyperventilate ako, nanlalambot na sabi niya rito. Lumigid ito at humarap sa kanya, saka nakakunot ang noong pinagmasdan nito ang kanyang mukha, na sa mga sandaling iyon ay nanlalamig sa kanyang pakiramdam. Sa tingin ko, kailangan mong pumunta sa restroom, anito. Pero, halika na. At hinila na siya nito pabalik sa kanyang opisina. Ni hindi niya pinansin kung ano ang mga idinahila nito sa mga nakakasalubong nila. Sa kung anong paraan, narinig niyang kinuha nito ang cellphone nito, tinawagan si Brandon at sinabihang ito muna ang magpasimula ng exhibit. Alam niyang itinanong ng kaibigan niya kung nasaan siya, pero bumagal na ang takbo ng kanyang utak sa puntong iyon, kaya hindi na niya narinig ang isinagot ng kanyang pinsan. Binuksan nito ang pinto ng kanyang opisina at iginya siya patungo sa pinto ng kanyang restroom. Sige, magtagal ka hanggat gusto mo, marahang sabi nito. Ako na ang bahala para sa'yo. Natutulalang binalingan niya ito. Pero mahahalata niya ako. Nagkibit ito ng mga balikat. Ako nang bahala. Trust me. Kung sa akin lang, wala siyang mahahalata. Na, sa mahinahong pagkakasabi, ang lahat ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Nagpapasalamat siyang tumango at pumasok sa restroom.
Ilang sandali rin siya sa loob bago niya nagawang pakalmahin ang kanyang dibdib. Ilang mga minuto pa bago niya nagawang mapabagal ang takbo ng kanyang isip. Saka tinitigan niya ang imahe ng kanyang mukha sa salamin at inamin ang terribleng katotohanan. Nagawa niyang takpan ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso sa nagdaang 3 taon at nagawa niyang lokohin ang kanyang sarili sa paniniwalang kaya niyang baliwalain ang kanyang damdamin para sa binata at ang sakit na idinulot ng pagtanggi nito sa kanya. Pero nagkamali siya. Si Rourke ang unang-unang lalaking kinahumalingan niya ng matindi. At ito rin ang unang-unang lalaking sumira sa kanyang pagtitiwala sa pag-ibig. Sa buhay ng isang babaeng masyadong pihikan sa lalaki, madali ba talagang kalimutan ang ganoong karanasan? May hindi pa sila ganap na natatapos na usapan ng lalaking iyon. Kung hindi naman siya iniisip nito, bakit patuloy pa rin itong bumibisita sa kanya paminsan-minsan? Ano ba talaga ang nais nitong ipahiwatig? Kailan niya ito tuluyang makakalimutan? Dahan-dahang nagkaroon ng kulay ang kanyang pisngi habang pumupusok ang damdamin niya sa pagrerebelde at pagkainis sa kanyang sitwasyon. Ang lalaking iyon ang may kontrol sa lahat, samantalang siya, tila wala nang natira. Sa totoo lang, tapang lang naman ang kanyang natitirang alas. Bakit siya mahihiyang humarap dito? Bakit siya matatakot masaktan, gayong sanay na siya sa biglaang pagkirot ng kanyang puso tuwing naaalala niya ito? Muling bumuntong hininga siya ng malalim. Hindi na niya kailangang maghilamos para pakalmahin ang sarili. Kakayanin niya ito. Wala naman siyang ibang dapat gawin kundi hayaan ang mga bagay na lumantad sa dapat nilang lumantad at ipakita ang dapat makita. Ang mga duwag at ipokrito lamang ang nagtatago ng katotohanan sa mundong ito. At alam niyang hindi siya duwag, lalong hindi siya isang ipokrita. Kaya bakit hindi na lang siya magpakatotoo? Matapos pagtibayin ang desisyong iyon sa kanyang isip, mariin siyang pumihit at buong tapang na lumabas ng restroom. Naku mga ka-felisidad, magaganap ang matagal ng inaasahang muling pagtatagpo ni Cassie at Rourke, kung saan parehong pilit itinatago ang kanilang totoong nararamdaman. Ngunit sa gitna ng opisyal na pagtatanghal ng mga imbensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang gigimbal sa lahat at maaaring muling buksan ang sugat ng nakaraan. Kaya naman, abangan sa susunod na kabanata.